Pain is inevitable, but depression is optional. You can choose. Sabi niya, in conclusion, sabi niya, I have observed that the first natural thing that happens to a cancer victim is depression. A feeling of hopelessness and helplessness. When my husband broke the bad news that I had cancer, I just went about my usual business. I was sad, but I did not feel depressed. Ibang klase, di ba? I was confident. God was in full control, even if I'm not in control. It gave me peace as He reminded me that His plans for me were the best. His plans are to prosper me. His plans are to give me a hope and a future. I recall the time when the Lord asked me a straight question. Sabi ni Lord daw kay Aggie, will you give me all of you, Agnes? Agnes ang tawag sa iyo ng Panginoon. Agnes, will you give me your plans, your fears, your dreams, your life? Every part of you will give it to me. Will you allow me to use you for my purpose, for my pleasure and glory, and not yours? Wow. Sabi ni Aggie, I was released from the power of depression when I said, my life is yours, Lord. Have your way with me. Di ba? The Christian life is a paradox. Sa gera, pag nag-surrender ka, you're imprisoned. Tama? But with the Lord, when you surrender your life, you are not imprisoned. You are free. And he who the Son has set free is free indeed. Hallelujah. Amen. Wow. He who the Son has set free is free indeed. So let us encourage one another with those kind of words. Let us remind each other that this place that we are in, this earth, is just temporary. Diba? Our bodies are gonna waste away. Lahat naman tayo mamamatay balang araw, di ba? Diba? But when you surrender everything to the Lord, whatever remaining years you will have in your life, you will live to the max. Amen? Amen. So while we are here on this earth and while we are taking care of our bodies, the temple of the Holy Spirit, how do we encourage each other? How do we encourage the people that we are taking care of? I learned when I was taking care of my first wife that I wanted to convert my home wherever she goes into lahat ng marinig niya, lahat ng makita niya, lahat ng maamoy niya, nakaka-encourage sa healing. Hindi nakakairita. Di ba? Yung naririnig niya ay student canteen o di ba mga kasi ganito like so many times in and out kami sa hospital and I would check out the waiting room. Di ba? So pag nakita ko yung waiting room, sabi ko bakit ganun ang itsura? Di ba may mga hospital na mga painting nila, ayan, mga ganyan. Nakaka-uplift ba? This is an actual hospital. Yan ang mga paintings na nilagay nila. Okay? They found out, this is a hospital in Canada, na tinitingnan ng mga pasyente, tumataas ang blood pressure. So be careful of what you put in the house. Meron ba mga pictures na nakaka-stress, nakaka-release ng adrenaline? So that hospital had to move these paintings. Okay? When Tingting, my first son, was in the hospital, Makati Med, for the first time, ito yung kama niya, tapos iba may wall, ito yung painting sa wall. Shipwreck. Nakaka-encourage, di ba? The first day pa lang, bumalik ako punta sa bahay, tinanggal ko yung painting, nilagay ko sa ilalim ng kama. Tanggal yan. Alam mo, di ba, pasyente ka, nakatingin ka sa shipwreck. So, ang niligay ko, blow up picture ng aming wedding day. Yeah. So, sabi ko, honey, sweet potatoes. Ako, ibabalik ka natin, ibabalik ka ng Panginoon, kahit ang itsura mo, ganyan, ganito. Pero ibabalik ka parang the day that we got married, mas maganda pa. So, it became a rallying cry. Yan. So, those little things matter. So, na-encourage siya. Yung asawa ko, mahilig din sa Christmas music. Kahit June pa lang, July,
Patugtog kami ng Jose Marichan, kumakanta kami ng Christmas songs. Ayan. Why not? Why not? May mga doktor nga na na kinakantahan ang kanilang mga pasyente, no? If you go to YouTube, I forgot to ask, that there's supposed to be video, pero there are actually singing nurses and singing doctors if you go to YouTube. Okay? Ayan. Tapos, ano nasa kapaligiran? Scientists show that if a patient is surrounded by cluster of trees, mas maigsi ang post-operative stage. Tsaka hindi kailangan ng mas konti ang painkillers. Pag nakapaligid yung pasyente natin with flowers or with plants. Di ba? Yung buhay na lang na plants. Kasi yung flowers, ang araw na, 2 araw, patay na. Tapos baka may allergy pa minsan, di ba? So how I wish, sinasabi ko sa mga doktor na sana yung mga ospital natin, di ba, ganyan. Ganda, di ba? O, ganyan, di ba? Oo. Pwede natin gawin sa bahay, di ba? Magtanim tayo ng kangkong dun sa kapaligiran natin. Malunggay, mura lang yun. Many times, nung kaya ng asawa ko, I would bring her to Tagaytay. Since nasa Alabang kami, 1 oras lang nasa Tagaytay kami. Bring your loved one to where a place where it will restore her spirit, restore her soul. Diba? Ayan. So, diyan kami nagpupunta. Oh, minsan, very sensitive ang pangamoy ng aking asawa. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mga aromatherapy kit. Mura lang yan eh. And then, amoy spa ang aming kwarto. Di ba? Why not? Do everything that you can in your power. The little things will bring healing to your loved one. And then lastly, yung diet. Okay, pinag-aralan ko rin yan. Minsan, kung masyado naman tayong strict, nadidepress na yung pasyente. Di ba? Wala na akong makain, mamamatay. Mamamatay na lang ako. Di ba? Di ako maka-chicken joy kahit once a month, ayoko na, mabuhay. But there is a certain diet that I discovered works. It's called, healthy ba yung fast food? No, pero itong fast food diet is healthy. Because the F stands for fruits. Ayan. Natutuwa ako na lahat na kayo ay mayroong prutas dyan. The A is for antioxidants, which you can also get from vegetables and fruits or from supplementation. S, lagi may sabaw. Soup, sinigang, nilaga, etc. A doctor that I know gave me a recipe for nilagang baka. Yung nilagang baka pala, low cholesterol na siya pag ninigyan mo ng buong saging na saba. Kasama yung balat. Ayun, hatiin mo lang, tapos ilaga mo, okay na siya. Okay? Ma-overcome na yung mga taba-taba. Okay? Soup. Tsaa. Sa mga bata, hindi po milk tea. Ha? Okay, hindi milk tea. Pero wag nyo na haluan ng milk tea. Yung tea. Sometimes, kahit hindi nga nasa bag, magkuha ka na ng basil or ng mint, magtanim ka sa kapaligiran mo, even in paso, and you can have tea. F is for fish. Fishda. Ayan, di ba? Isda. Wag yung cropek o yung mga fish. Pero yung totoong isda. Okay? And tsaka iwasan natin yung mga isdang, yung hindi nga tinatawag sa Jewish na kosher, yung mga bottom dwellers. Kunin natin yung mga isda na healthy, okay? I learned that VCO, virgin coconut oil, that oil is so healthy pala. So until today, I take that. Another one is organic. Marami ng organic na mura na mabibili natin, okay? And then, D is detoxifying water. Ang dami-dami ng available na different kinds of water that are, basta madami. Wag lang yung sabi na wag lang yung distilled kasi yung distilled pag ininom natin it's acidic and so it can take away the vitamins and minerals in your body. Yung distilled water pang-kotse 'yon eh. Okay? Unless you are very very sick and distilled water will help you detox. Pero kung inaaraw-araw mo, madi-deplete po ang vitamins natin. So the best is mineralized water
or water that is ionic ba ang tawag doon? Mga ganyan. Okay? And the last D, favorite ko po, ay dark chocolate. Ayan. 60% to 80%. Yung malagos na galing Davao, nako, favorite ko yan. Yan. Actually, mas marami akong kinakain kaysa sa pasyente na dark chocolate. So these are things that we can do, that we can tweak, that can help us towards our journey in healing. Okay? Ayan.